Pandora, ang pinakaunang babae sa sangkatauhan na siyang nagdala ng lahat ng regalo. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Sa videong nito ay ating pag-uusapan at pakinggan ang kwento ng Pandora Box. Bago natin simulan, ay kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay hinahanayan na kitang mag-subscribe at i-click ang bell notification upang sa gayon ay palagi kang updated sa tuwing may bago tayong uploads na video. Salamat at atin nang simulan mga kaibigan. Dito lang yan sa RJ TV. Sa unang panahon, wala pang nabubuhay na babae sa mundo at ang mga lalaki pa lamang ang naroroon. Nabubuhay sila ng payapa, masagana at walang anumang iniisip kundi ang magsaya, magpalakas at magpalusog ng katawan. Hindi nila iniisip at nararamdaman ang pagkagutom, pagkauhaw, sakit at kalungkutan, kung kaya't sila ay walang problema sa buhay. Mga kaibigan, ito ay ang mga unang tao na nilikha ng Diyos na si Prometheus. Ayon sa kwento, ikinabahala ni Zeus ang mga magiging kakayahan ng mga taong ito dahil nga sa apoy na ninakaw ni Prometheus mula sa mga Diyos ay kanyang ibinigay sa mga taong ito. At dahil nga doon ay nagsimulang matuklasan ng mga tao kung paano gamitin ito sa lahat ng kanilang pamumuhay. Ito'y kanyang ikinabahala dahil sa iniisip niyang maaaring makatuklas ang mga taong ito ng kapangyarihan gamit ang apoy at baka kalabanin sila ng mga ito at ito'y gamitin nila upang mapatalsik sila sa kanilang trono. Alam ni Zeus na pag wala siyang gagawin ay maaari talagang mangyari iyon sa kanila, kung kaya't gumawa siya ng paraan upang mapigilan ito at ito ay ang magpapadala siya ng isang nilalang na maaaring magdala sa sangkatauhan ng kamalasan. At ito'y bilang kaparusahan na din sa ginawang pagnakaw ng apoy ni Prometheus mula sa mga tao. Doon ay dahil nga sa puro lalaki ang mga nabubuhay na tao, ay dito nga ipinadala ni Zeus ang isang babae na nagngangalang si Pandora. Mula sa utos ni Zeus, hinulma ang katawan ng babae na si Pandora, ang Diyos na si Hephaestus, ang Diyos ng apoy. Ang pangalang Pandora ay nangangahulugang tagapagtanggap ng mga regalo dahil siya ay ang nilalang na nakatanggap ng iba't ibang biyaya o regalo mula sa mga Diyos at Diyosa sa Olympus. Dito ay binigyan ni Hermes ito ng kakayahan na mangakit at makapagsalita. Si Aphrodite naman ay ibinigay sa kanya ang katangian ng pagiging maganda at kabigabighani, habang ang anak ni Zeus na si Athena naman ay ibinigay sa kanya ang kakayahan ng pananahi. At ang asawa ni Zeus na si Hera naman ay ang pagiging mausisa ang kanyang ibinigay. Yan ay ang ilan sa mga kakayahan na ibinagkaloob kay Pandora. At ang isa din dito ay ang palaging hawak ni Pandora na kahon, na ito nga ay ang pinaniniwalaang punong-puno ng palamuti o mga regalo mula sa mga Diyos. Ngunit ang ipinaalala sa kanya ng mga Diyos ay kahit ano paman ang mangyari, ay wag na wag niya itong bubuksan kailanman. At doon ay ang Diyos na si Hermes ang inutusan ni Zeus na magdala kay Pandora papunta kay Epimetheus na kapatid ni Prometheus. At ito'y kanyang ipinadala bilang isang regalo. Matatandaan na ang Titan na si Prometheus ay ang pinarusahan dahil sa kasalanan nito mula sa pagnanakaw ng apoy upang ibigay sa mga tao, dahilan upang siya ay igapos sa isang bato. At doon din ay pinayuhan niya ang kapatid niyang si Epimetheus na wag siyang tatanggap ng anumang regalo mula kay Zeus, dahil sa naniniwala siyang ito ay ang maaaring paraan ni Zeus upang gawin ang kanyang masamang balak sa mga tao. Ngunit nang makita ni Epimetheus ang handog ni Zeus na si Pandora, ay tila nawala sa isip niya ang payo ni Prometheus dahil sa siya ay nahumaling sa ganda ni Pandora at agad niya itong tinanggap bilang isang mapapangasawa.
Likas ngang mausisa si Pandora sa lahat ng bagay, dahilan kung bakit marami din siyang katanungan sa iba't ibang bagay sa kanyang isipan at siya'y gulong-gulo dito. At siya din ay may ugaling maikli ang pasensya at nang dahil sa lahat ng ito ay ang dahilan kung bakit si Pandora ay gustong alamin ang nilalaman ng kahon na kanyang hawak-hawak. Hindi nga nagtagal ay di na siya nakatiis at ito'y kanyang binuksan. At doon na nga ay nagsimulang magsilabasan sa kahon ang iba't ibang uri ng kamalasan at kasamaan na hanggang sa ngayon ay ang bumabalot sa buong daigdig. Simula noon, ang buong sangkatauhan ay nakaramdam na ng iba't ibang kamalasan at kasamaan sa kanilang buhay. Nariyan na din ang kalungkutan, pagkamuhi, pagkagutom, mga nakakamatay na sakit at ang kamatayan. At sa sobrang panlulumo na naramdaman ni Pandora ay agad niyang isinara ang kahon. At doon ay ang hindi alam ni Pandora ay may naiwan pa sa kahon. At ito ay ang tinatawag na ang pag-asa. At dito nga ay ang kahon ang paalala ni Zeus sa mga tao na kailanman ay nawag nilang hihigitan at kakalabanin ang mga Diyos. Mga kaibigan, ito nga ay ang kwento ni Pandora sa Greek mythology at ito nga ay ang pinaniniwalaan na ang kwento ni Pandora ay ang sagot kung bakit mayroong kamalasan at kasamaan sa sangkatauhan. Kaibigan, ano ang iyong masasabi sa kwento ni Pandora? I-comment mo lang ang iyong gustong sabihin sa comment section. At siguro dito ko natatapusin ang ating kwento sa videong ito, mga kaibigan. Muli, ako po'y nagpapasalamat at ito si RJ TV. Nagpapaalam.